Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang ating tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin, mga ka-plastic, ang tungkol dito sa season 4.5 ni Norman Mangusin, mga ka-plastic. Base sa nakikita mong quotes, mga ka-plastic, ay ang sabi rito, sabi ni Mai Osumo, "Some people pretend to be good people in public, but behind the closed door, they are evil, manipulative, and narcissistic." Sobrang eksakto ang quotable quotes ni Ate Mai Osumo. So ang tatalakayin po natin ay ang tungkol dito sa mga lumalabas na naman sa social media na kung saan ay si Norman Mangusin
ay nagpakita ng isang video sa kanyang private message na nagngangalang Paloma, mga kaplastic. Sino ba si Paloma? At I just wondering about Paloma. At tingnan natin kung meron tayong makuha na source kung sino ba talaga si Paloma. Ito kasi yung lumalabas ngayon na posting about kay Norman Mangusin. Ayan. Napakagandang babae na ipinakita sa kanyang cellphone na naman. Diba? At ito pa, tuwan-tuwa si Norman Mangusin. Tuwan-tuwa si Norman Mangusin dahil pinakita niya sa publiko na meron na naman siyang kinagigiliwang babae sa di malamang dahilan. So paano nangyari yon, mga kaplastic? Pero bago ang lahat, kamustahin po natin ang kalagayan ni Norman Mangusin sa tabing dagat. Na sinasabi niya na meron siyang fishery o palaisdaan. Oo, masarap dito during sunset. Hey, nahawakan ko na. So, very happy. Amoy tayong kalabaw. Hindi, umulan siguro doon sa unahan. Amoy tayo ng kalabaw eh. Baka yun naman yung katawan mo. Amoy mo talaga ganun. Amoy tayong kalabaw. Hindi, umulan siguro doon sa unahan. Kung saan nanggagaling yung current. Kaya medyo malabo yung tubig. Di ba? Yung Yun. So mamaya na yan, yung mga patungkol dyan. So panoorin naman natin yung sinasabi niya about dun sa mga palipad. Ito kasi yung mga sinasabi niya na hindi niya kailangan ng mga palipad, hindi niya kailangan ng mga donations, pero ito po ang kanyang sinabi during phone call nila ni Yamatan, mga kaplastic. So ano ba talaga ang totoo doon? Ano ba ang layunin niya? Bakit siya nag-YouTube? Ano ba ang layunin niya kung bakit siya nagbablog everyday, nagla-livestream? Pero ito kasi yung dahilan. Panoorin natin. Ito bang palipad? Panloloko ba sa OFW yan? Bakit pag kayo nag-YouTube, pag may nagpalipad sa inyo, walang problema? Pag ako may nagpalipad, may problema? Aba, si YouTube ba sisihin nyo? Kasi platform niya yan. I think it's may punto rin naman itong si Norman. Na platform ni YouTube yan. Nilagyan nila ng super chat. Even sa Facebook, meron din. Ang tawag naman nila doon ay sending stars. Diba? Kaya may mga ganong features para kumbaga extra perks po yan para sa mga vloggers na kung sino man ang gusto mag-donate o something na mag-send ng mga earnings from the netizens to vlogger ay hindi na kasalanan ni Norman yun. Kasi ang pinopoint of view niya, bakit yung mga ibang vlogger na nagla-livestream sa kanilang YouTube channel ay nakakatanggap din ng mga palipad. And that's the reason why kung bakit ang sisipag mag-livestream ang mga vlogger na yan, especially. Alam nyo na kung sino yung mga iniidolo ninyong mga nagla-livestream lagi sa kanilang mga YouTube channel. Ay wala nang iba kundi yung mga something na abogado na vlogger at yung isa pa na mentor, mga kaplastic. One time, tinignan ko ang kanyang live stream at mayroon din talaga nagpapalipad din sa kanila. Ang minimum rate ng palipad maabot din ng mga 200 pesos. Mga kaplastic.
So kung i-convert yun sa dollars, para pagpalagay na natin ng mga 2.5 dollars yun. O $3. Estimated ko lang yun. Minsan, binibigyan din sila ng mga $50. Paldong-paldo. And that's the reason why kung bakit maraming mga vlogger na nagla-livestream sa YouTube channel, yun ay dahil pag nagustuhan ka ng mga viewers mo, even na kahit 100 viewers lang yung nanonood sa iyong live stream, kapag nadaanan ka naman ng mga ibang netizens at nagustuhan yung mga content mo, kahit na wala namang kalaman-laman yung mga pinagsasasabi mo, ay sesendan ka pa rin ng mga palipad. So yun ang justification ni Norman Mangusin. Na ito ang kanyang mga sinabi. Bakit pag kayo nag-YouTube, pag may nagpalipad sa inyo, walang problema? Pag ako may nagpalipad, may problema? Aba, si YouTube ba sisihin nyo? Kasi platform niya yan. Ganun yun. Wallet donation para iabot kay FLM. Oh my goodness. Actually po, mga kapatid, hindi ko po expected at hindi po ako tumatanggap ng donation. Yun po yung totoo nun. Ako po ay nangako lamang na ibibigay ko lahat ng aking pera. O ito po kasing YouTube Super Chat, hindi ko po ito alam. Dahil bago lamang po ako YouTuber. Actually, pwede mo naman i-disable yung YouTube super chat mo eh. Pwede naman. I-off mo lang naman eh. I-off mo lang. Kung ayaw mo tumanggap ng mga donation, just simply i-off. Diba? Even ang monetization tools mo, pwede mong i-off yun. Kung ayaw mo ng mga kitaan sa online. Pero bakit ka masipag? Hindi naman siguro hipokrito ang tawag doon. Na ayaw mo magbitaw ng donasyon ng mga taga-suporta mo. Pero na-monetize ang mga videos mo. Di ba kasasabi mo lang si Casper ay hinihingi you are begging to your viewers na humihingi ka ng 20 followers para kay Casper Arniaras sa kanyang Facebook page na kung saan ay 20 followers na lang ang kailangan niya para ma-monetize na siya. O, di ba? So that means kaya kayo nagbablog is not for the clout or is not for the information or anything else. It's for all about money, mga kaplastic. Lahat tayong mga vlogger, wag tayong magplastikan dito. Kailangan natin mag-vlog for the sake of money. Pero dapat, pag na-monetize ka, dapat naman yung may matututunan yung mga tao sa'yo. Hindi yung simpleng-simple ka lang magla-livestream, magpapa-shoutout ka lang sa mga viewers mo. May automatically na meron ka ng earnings, meron ka ng palipad. Diba? Para namang walang kakwenta-kwenta na pag-aaksaya mo pa ng internet connection etong mga vlogger na ito para pag-aksaya mo ng panahon na panoorin sila na kumikita rin sila at the same time. Ang YouTube channel ngayon ni Norman Mangusin is currently na nag-i-increment o tumataas ang kanilang followers, ang kanyang followers. Kung dati ay mga something 45,000 pa subscribers siya, ngayon ay umaabot na po siya ng 48,000. At nakakaranas na po si Norman Mangusin ng mga 5-digit views sa bawat video niya. So ibig sabihin nun ay kumikita na si Norman Mangusin sa bawat video niya more or less 1,000 to 5,000 pesos per video. Yan ang estimated ko Base lang yun sa aking mga obserbasyon bilang isang vlogger. Kasi kapag 5-digit ang views mo, pwede kang kumita ng at least 1,000 pesos.
Yun yung aking estimated. Kasi naobserbahan ko rin yan base din sa aking mga viewers. Dahil kumikita rin tayo ng mga ganun. Pag naka 5-digit viewers ka. Pero kung mga 3 to 4 digits lang, maswerte ka na siguro maka 500 pesos to. Mga ka-plastic, sobrang lakas. Lalo na kung ang mga viewers ni Norman Mangusin, mga ka-plastic, ay mga taga ibang bansa. Mas malakas ang CPM kapag international yung mga viewers mo. Kaya nga yung mga vlogger na kagaya ni Doc Adam, ni Nobody Doody, at ang iba pa mga foreign vloggers na dito nagsusumiksik sa Pilipinas, na ini-invade nila yung mga sarili nila dito para yung revenue na sa kanilang social media accounts ay napakalaki. Tapos i-registered nila yung kanilang mga YouTube channel kung saan sila na natively nakatira. Mga ka-plastic. Ganon ang mga diskarte ng mga foreign vloggers. Dito sila mananakop, magpapakitang gilas, kunwari ang gagaling magtagalog, mga foreigner ang galing magtagalog natutuwa yung mga Pilipino Kasi doon tayo nagiging ignorante Kaya napapanood natin sila, tuwan-tuwa tayo, may isang mga Amerikano, Australiano o Bombay na marunong magtagalog ng diretsyo. Bihira ka lang makakita ng ganung vlogger na ipinanganak sa ibang bansa pero napakadiretso magsalita ng Tagalog. Kaya syempre, dadami ang mga followers, dadami ang viewers. At the same time, yung revenue lumalaki. Kasi sila nakatira sa yung kanilang YouTube channel, nakarehistro sa ibang bansa, pero yung mga viewers nila nasa Pilipinas. And that's the reason why kaya easy money sila. Kasi nga, ang kanilang, pag tayo may mga viewers from America, Japan, Korea, or something else in the around the world, something where around the world, o somewhere around the world, ay yung mga CPM no cost per mile ay mataas ang halaga. Diba? Pero kung mga local viewers lang like dito sa Pilipinas, maliit lang ang kitaan yan. Mababa na ang CPM yan is 80 pesos to 100. Cost per mile yun. And that's the reason why kung bakit maraming vlogger na foreign dito sila nagkakaroon ng viewers, pero yung account nila is from the other country. Ang galing, di ba? Ginagamit yung katangahan natin, pagiging ignorante natin, masyado tayong na-amaze sa mga foreign vloggers, pero hindi natin nare-realize na kumikita sila ng malaki gamit ang kanilang magaling na pananalita sa mga tao. Yan yung kasabihan kanina ni sa quotes na binasa ko, na pretending to good people, pero in the other side of his personality ay sila ay manipulator, ay may evil mind o something like that. Diba? Kaya ang layunin lang naman ng mga vlogger niyan, nagpapayaman lang sila. Ginagamit lang nila ang talento nilang magaling magtagalog. Kaya natutuwa mga Pilipino, pinapanood sila kahit mali na yung mga binablog nila. O diba? Tuloy tayo. Yun po yung totoo nun. Ako po ay nangako lamang na ibibigay ko lahat ng aking pera. O ito po kasing YouTube Super Chat, hindi ko po ito alam. Dahil bago lamang po ako YouTuber. Maniwala ka dyan. First day ko po ito. Si YouTube po at si Google nag-message po sa akin na i-update ko ang aking Super Chat. So kaya ko po in-update yung aking Super Chat. Opo. O diba? Aminado siya na in-update niya ang kanyang Super Chat dahil ninotify siya via email ni Google at ni YouTube. O di ibig sabihin, interested ka. Pwede mo naman itanggi yun diba?
pwede mo namang i-disable yun, no? I-ignore mo yung email ni YouTube, oh. Kahit ako naman, nag-notify sa akin yan, pero in-enable ko, pero wala naman nagpapalipad sa akin. Di naman kasi ako sikat na kagaya mo, Norman Mangusing. Kaya malabo ako mabigyan ng mga palipad. Tsaka hindi ko rin naman inaasam yung mga palipad ng mga viewers ko dahil alam ko naman na sa panahon ngayon matindi na ang krisis. Hindi natin pwedeng samantalahin yung mga ganung bagay. At saka isa pa, mas gusto kong kumita sa sarili kong paghihirap. Hindi yung umaasa ako sa mga pambuburaot sa mga viewers ko. Sapat na yung manood kayo sa akin, masaya na ako. Yun lang. Hindi na importante kung magpalipad kayo o hindi. Dahil di naman ako ganong kasikat na tao para mag-grant ko yung kanilang tiwala para bigyan nila ako ng mga super thanks o super chat. Diba? Tuloy natin. Yun po. So hindi ko alam na ganito yung sitwasyon dito. Boss. Yan ka. Boss. Naka-live ka na, di ba? Oo, kasi hindi stream yan. Yung live lang sa cellphone. Ano na? Hindi stream yan. Yung live lang sa cellphone mo. Oh, wala problema. Live ka lang sa cellphone ko. Paano? Tapos, mag-stream yard ka na mamaya. Hindi na eh. Mag-live ka. Bakit? Naka-ano na siya. Anong tawag dito. Hindi ba pwedeng ito na rin itatawag sa akin? Pwede naman. Siguro, mga after 10 minutes para maraming tao para magbalikan. Para marami mag-super chat. O, diba? Tapos, anong sasabihin? Paano? Paano kanila kay Conor sa Viber? O ano? Basta, mamaya ako nang bahala doon. Aapatin ko lang yung mga yan. Nakita na nila ako eh. Tatawag ka. Tatawag ka dito sa akin. Ben. Ano? Tatawag ka sa akin. Tatawag ako sa'yo. Boses ko lang ang maririnig. Pwede rin. Okay. Ganun. Nag-guess mo? Kunyari na lang, nakalimutan ko mag-mute. Diba? Ano na? Kunyari tatawag ka tapos nakalimutan ko mag-mute. Nagsasalita ka na lang. Yung, hello, ganda lang, hello, asan si attorney? Yeah. Oo. Nag-guess mo? Oo. Attorney lang, tapos mute na. Okay. Okay. Ano? Basta, atatin lang natin na lalabas ako para marami mag-super chat. Rapunzel. Ha? Si Rapunzel, wag si attorney. Bakit Rapunzel? Mahaba buhok yun ng niya eh. Ayun ang code niya eh. Rapunzel. Hello? Andiyan ba si Rapunzel? Yeah. Tapos sabay tawa. Sige. Okay. Okay, sige. Pwe! Napakapanit mo! Pwe! Napakapanit mo! Kita mo na. May script ang kanilang mga bawat pagla-live stream. Na kung halimbawa may makapansin kayo na parang medyo may malfunction sa kanilang live stream na kunwari ay may tumatawag, kunwari may mga sinasabing dahilan, alam nyo na yun yung pakulo nila, mga kaplastik. Sabi nga nila sa mga viewers, paaatatin lang eh. Bega? Hindi lang kayo nauto, pinaatat pa kayo. Diba? I just wondering na bakit marami pa rin taong naniniwala kay Nicolaong. Hindi ko alam kung ano yung mga nagawa niya in the past 10 years bago pumutok yung pandemic hero thumbs niya, na kung bakit marami pa rin ang lubos na nagtitiwala sa taong to. Bagamat na-i-expose na ng mga kalaban niya sa social media kung gaano katarantadong nilalang ito. Pero bakit marami pa rin ang bobo, marami pa rin tanga ang naniniwala sa taong to? Na patuloy pa rin na nagsisend sila ng mga palipad sa mga live stream ni Norman. Biruin mo, yung live stream niya nung una, pakiipot pa siya, sinasabi niya na mangangamusta lang siya. Oh, ano na nangyayari? Araw-araw na siya nangangamusta ngayon. May live stream na naman siya ulit. Yan ba ang tinatawag na mangangamusta?
Kasi nga, kinakapa-kapa niya. Baka kasi biglang ma-take down yung YouTube channel niya, kaya dinadahan-dahan niya yung pagla-livestream. Maswerte ka, yung YouTube channel mo hindi nabura. Kasi si YouTube kasi may sariling policy yan. Kaya hindi basta-basta maniniwala yan sa mga nagre-report. Maliban na lamang kung may makitaan talaga si YouTube na mga bagay o content na talagang nilabag mo. Ang magandang gawin na lang dyan ay i-hack ang kanyang YouTube channel. Ngayon, pag napasok mo yung YouTube channel niya, na-hack mo, saka mo ngayon ipa-take down sa YouTube. Mag-upload ka ng mga explicit video, mga something na talagang kalabag-labag kay YouTube. Doon na magkakaroon ng trigger si YouTube na talagang matitake down siya in the first place. At hindi na niya mababalik yung YouTube account niya kasi di naman siya marunong mag-ayos eh. Diba? Yun lang ang pinakamagandang paraan para ma-take down na itong YouTube channel ni Norman. Ang i-hack ang kanyang YouTube channel. At the same time, pag na-hack mo, mag-upload ka ng mga explicit content, mga something ball. Mahirap kasi sabihin yung word na yun eh. Baka demonetize tayo. So, may panonorin lang akong sitcom o konting comedy na halos kaparehas ng ugali ni Norman Mangusin. Parehas na parehas ang kaambugan sa karakter, pati kung paano i-deliver yung mga salita niya sa mga bawat kinakausap niya. So panoorin natin ito. Ako sa probinsya namin. Hindi mo na itatanong, 38 hektarya lupa ko ron. Uy, ang laki nun. Oo. Bala kong magtanim doon ng tinatawag na kape, mais, at asukal para kompleto na. Pwede na yun. Pwede ka na gumawa ng ano niyan, ng Starbucks. Pwede na kumuha sa Starbucks. Ito pa, meron akong isang hektaryan lupa dito sa probinsya namin. Ang nangyari, nagka-problema ako ron. Oh. Kaya medyo nalugay ko ron eh. Yung isang hektaryan lupa ko, tinaniman ko ng mga saging. Oh. Nagkaroon ako ng plantasyon ng saging. Oh. Nalugay ko. Anyari? Tanong mo kung bakit? Bakit? Yung kabilang hektaryan lupa, sa hektaryan lupa, nag-poultry ng unggoy. Ako sa probinsya na. Ubus nga naman yun. Ubus ang kabuhayan ni Long. Alam mo tong si Long Mia, magandang gawan niya ng sitcom eh. Kung hindi kayang gawan ng content ng GMA to o ng TV5, sana gawin na lang niya ng vlog. Sana maglagay siya ng YouTube channel itong si Long Mia. Baga, wag naman niya masyadong i-obvious na ididikit niya sa personalidad ni Norman. Kumbaga, kung ano yung ginagawa niya ngayon, parang ganun lang. Tamang patama lang, tamang payabang lang para alam naman ng mga netizens kung sino yung mga ini-impersonate niya eh. Sigurado papatok to sa takilya. Kung halimbawa makinig man sa akin itong si Long Mejia, babalik ang energy ng kanyang kasikatan, mga kaplastik, kung gagawin niya yung mga ganong content. Ngayon, maghahanap na lang siya ng sidekick niya na medyo similarity sa bulas ni Casper. Sa palagay nyo, sino yung magandang i-tandem ni Long Mejia doon? Wala pa akong pwede rin si Empoy para kaya medyo malayo-layo ng konti kay Casper. Kasi maganda kasing kombinasyon yung dalawa eh. Or kaya sino ba maganda? Yung mga bodyguard niya, maghanap na lang siya ng sa-sidekickan niya doon. Yung medyo magaling din mag-umarte. Para sa gayon, merong bitaw, di ba? May magandang content. Sabi ko sa'yo, magmi-million views yan kapag si Long Mejia gumawa ng content about dyan. Ako na nagsasabi. I recommend Long Mejia as impersonator of Norman Mangusin. Baga ilalayo lang niya ng konti yung pangalan para wag naman masyadong obvious, baka kasi siya makasuhan. Yan ang mga iniiwasan ng bubble gang eh.
Kasi dati maluwag pang satirical content ni Michael B noon nung panahong 90s o middle 2000. Hindi pa gaano uso ang demandaan noon ngayon nagkakausuan na ng mga sampahan ng kaso dahil sa mga impersonating na content, yung mga parody. Minsan kasi nasasaktan din yung totoo. Kaya umabot sa punto na nagsasampa ng kaso dun sa programa. Siyempre, iniingatan lang nila na wag masyadong paul yung kanilang mga salita dun. Diba? Mahirap talagang gumawa ng mga parody, lalo na kung ang tinatopic mo is medyo seryosong usapin, diba? Kaya medyo konting kurot lang ng konti na wag masyadong obvious ang content. So ngayon magtungo naman tayo kay Don Batalan, mga kaplastik. Di nyo kaya si FLM. Di nyo kaya si Francis Leo Marcos. Bakit? Sabi nyo nambubudol. Sino bang nabudol? At pinag-iingat nyo yung mga OFW. Mga tanga ba kayo? Kung gano'n ang yung isip nyo sa mga OFW, mga tanga pala yung mga OFW na yan. Kasi kayang utuin na FLM, di ba? Mga tanga ba yan? Di nyo. That's it. That's exactly. Talagang tanga sila literal. Kasi di naman lahat ng OFW kilala si Norman. Yan ang isipin mo, Don Batalan. Diba? Hindi lahat ng tao kilala si Norman Mangusin. Kaya anong bagay na dapat na masabi? Literal talaga magiging tanga ang isang tao. Kasi ang mga pinapakita nyo na nga, yung mga matatamis na pangako, matatamis na salita, na pinapalabas nyo na kayo ay matulungin sa mga kapwa, matulungin sa kapuspalad. Pero in the end of the day, nalalaman nila na ginagatasan nyo sila, ninanakawan nyo ang pera ng hindi namamalayan sa pamamagitan ng social engineering o yung tinatawag na scamming. Isa ka rin naman doon, di ba, Don Batalan? That's the reason why kung bakit kayo maman, dahil tanga yung OFW na nililigawan ninyo o dinidiskartehan ninyo. Ngayon, sisisihin nyo yung OFW na tanga yung OFW. Oo, totoo. Tanga sila in the way na sinamantalan ninyo. Inahas ninyo ang mga OFW. Alam nyo yan. Kaya nga kayo nabuhay sa mga ganung bagay. Tapos ngayon, nung napakinabangan nyo na yung OFW, ngayon naakusahan mo tanga yung mga OFW. Diba? Isa ka rin naman dun sa mga bagay na nag-take advantage kung bakit nakapaldo ka ng pera. Dahil tanga naman talaga mga OFW. Wala silang idea na mayroon pala kayong ginagawang kademonyohan dito sa Pilipinas. Na hindi kayo lumalaban ng patas, hindi kayo naghahanap buhay. Ang ginagawa ninyo, gumagamit kayo ng mga magagandang salita sa social media. Tapos pinagmumukha ninyo na kayo ay mayaman, na tumutulong sa mga tao, pero nanghihingi kayo ng donasyon sa mga tao doon sa ibang bansa. Di naman kayo aabot sa punto na gaganda buhay ninyo kundi dahil sa mga yan eh. Kaya kung tutusin, dapat pinapasalamatan mo pa yung mga tangang OFW dahil nagagatasan nyo eh. Tapos ngayon sisisihin nyo yung mga OFW dahil tanga sila. Buti na lang talaga, hindi matatalino yung mga tao sa ibang bansa. Kaya nga ninyo nagagatasan eh. Diba?
Panoorin natin to. Boss, iisa lang ba ang friend of Food Genius? Iisa lang silang lahat. Si Food Poison, iisa lang yan. Oo, sila lang yan. Siya lang yan. Siya lahat na nagsimula niyan, no? Unang account nga niyan, Blasting Duck. Tapos pangalawang account niyan, Basta, hayaan nyo na sila. Let them be kung anong gusto nilang gawin. Kung may masagasaan sila, di problema nila yun. Kasi wala naman nakakapagtago ng habang buhay. Wala nakakapagtago. Kung ako nawarrant dahil sa pambubwisit, kapag ka napatunayan sila at lumabas yung papel na magtuturo talaga sa kanila na sila yon, ay napakarami nilang kasong haharapin. Sobrang dami. So, parang may nagkaso na yata, parang lang, hindi ko alam. Tapos parang may witness yata, yung taong kinasuhan nila, yung taong nagkaso sa kanila, actually ang kinasuhan yata silang dalawang magnanay. Ngayon, parang meron yatang witness na magtuturo sa kanila. Ayoko na makialam. Bahala na sila. Ang tanong, anong kinaso nila dun sa sinasabi mo? Na pinag-iinalaan mong si Food Genius yun. At sinasabi mo mag-ina. Na tinatawag mong food poison. Anong kinaso? Yan ka na naman sa mga hearsay mo, Norman Mangusing. Gumagawa ka na naman ng mga kwento, samot-saring mga haka-haka, para na naman ipagmukha mo sa mga viewers mo na meron ka talagang nalalaman. Pero mali naman, di ba? Kung talagang desidido ka mahanap si Food Genius, maraming paraan mga ka-plastic. Kahit na nasa ibang bansa siya, malalaman mo yun. Pero dahil sinabi mo, pinababayaan mo na lang, hinahayaan mo na lang siya, dahil alam mo naman sa sarili mo, sabi mo, na hindi naman habang buhay magtatago si Food Poison. Pero yun, napakagaling mo naman kung umabot sa punto na mabulgar mo talaga ang identity ni Food Poison. Mga ka-plastic. Pati ako napapa-food poison Basta ako, ang sa akin, harapin ko na lang kung ano yung sarili kong problema. At haharapin ko ng walang kakulang. Hindi ko maano yung comment Ayun. Sabi ni Ate Joy Pauline Herares, Attorney Joy Pauline, Lol, galingan mo pa maghula. Baka yung ending si Food Genius maging aso na dahil wala kang maisip kung sino talaga. Yun na nga Nangangapa lang yan si Food Genius, si Kulaong. Kasi yung una, inilalaan nila na grupo si Food Genius. Pangalawa, si Makagago, ginawa niyang Food Genius. Pangatlo, kung sino-sino na, si Yulen Marcos, ginawa niyang Food Genius. Diba? Meron pa nga, sinabi niya, isang OFW na caregiver. Tinawag niya na food guru. Diba? Ang dami. Food bobo. Sinabi niya, dami. Sabi ni Christian, pag nawaran to, kalbo na naman to. Sabi ni Julius Cesar Muyot, para kasi Trillanes, daming sampanan ng kaso. Ni isa walang maaksyon, ibig sabihin engot ka. Dalawa na kayo ni Boy Caso. Sabi naman ni Abraham, FG, bigyan mo na nga daw ng ideya kung ano ang sasabihin kapag may group of lawyers siya. Curious ako bakit nanguhula na lang siya. Nanguhula na lang kasi di naman niya talaga interested na malaman Kaya kung interested ka na malaman kung sino si Food Genius, bakit hindi ka mag-upa ng mag-iimbestiga? Diba?
O sabi ni SP Sabio, saan yung na-triangle na sinabi mo? Konting haba ng buhok, manlalapastangan na naman yan. Sabi ni Lay Fernandez, hilig talaga niya kumain no? Ultimo mga sinasabi niya, kinakain din niya. Di na raw siya magla-live pero wala pa rin palya. From the day na sinabi niya yon. Wala namang isang salita si Kulaong, mga kaplastik eh. Diba? Kailan pa nagsalita yan na mayroong katotohanan? Sa lahat niya ng kasinungalingan niya, sa 10 sinabi niya, 15 na ang kamalian niya. 15 puro kasinungalingan. So magtungo naman tayo sa sinasabi ni Norman Mangusin na etong si Paloma. Sino ba si Paloma? Panoorin natin yon. Wait. Eto. Ay, mapakita ko. Di ba? Langya kayo? Langya kayo mga buwisit kayo? Tinitira nyo na naman ako? Ito kasi mga tropa natin. Ayan o. Sila, yung mga tropa pits ko dito. Oh. O Casper, alam mo na ang gagawin mo. I-screen recorder mo na yung nasa cellphone ni Norman para malaman natin kung sino si Paloma. O baka kabahin na naman tong si Norman Mangusin, baka sabihin niya ay totoo nga pala no. Kasi nung una 'di ba na-expose niya yung conversation nila ni Norman Mangusin at ng mga kagrupo niya sila James Tenso, si Maria Monica D, at ang iba pa mga kasali doon sa group chat nila patungkol doon sa hinanaing niya kay Commissioner Ralph Carlinisan na kung saan ay pinagte-take down yung mga social media accounts ni Norman. Kaya galit na galit siya that time at na-expose yun, yung mga screenshot na yun na halos 12 umabot ng 12 PDF file na sending di umano ni Casper kay Yulen Marcos. Sana naman may bago na naman tayong screenshot dyan kung sino tong si Paloma at kung paano nagkaroon ng ganito na nagkakaroon siya ng something na pag-ibig na si Paloma na tinatawag. Ito kasi mga tropa natin. Ayan o. Sila, yung mga tropa pits ko dito. Oh. Nagpakita na, sabi niya, oh. Ito. Welcome back. Ulit. Welcome back. Aba? Pag ganun-ganun ka pa, ha? Tuwa Sabi ni loko. Dre, boss, shoutout mo ako, love you. Kanina pa. Sabi ni Mark Lawrence Feliciano, boss, pa-shoutout. Tanong ko lang, si food poison po ba, babae o lalaki? Nasagot ko na yan. Oo. Diba? Ayun. Sabi ni Poseidon, pa-shout out. Vincent Mendoza, Luigi Sahagun.
Mm. At syempre si Mr. Papampam. Magandang araw, Mr. Papampam. Si ano yan George Goto. Papampam. Parang ikaw. Sabi ni Mokmok, Boss Lakay, shout out from Kabugao, Ilocos Sur, Agyamanak, Solid Ilocano. Mabuhay ka, God bless. Andito ako Baguio. Pwede ba makapagpa-sign man lang sa'yo? Idol ka namin, salamat. Naku po, nakababa na po ako. Pero sige lang shout out din kay Leonido Bautista. Lagi. Naman, happy live lang. Oo. Patumal yata ang palipad ni Norman ngayon Mga kanta na yung bisaklat na Oy, parang 99.99% balik na ulit ang idol ng buong mundo. Sabi ni Juan Fernando, nakakainis na may nagbibigay pa din sa kanya. Ewan ko lang kung totoo yung palipad na 10K. Hindi, consolidated yun. Umaabot ng 10,000 yan. Hindi yan isang tao lang. Sa magkakaibang tao yan. Nakokolekta yan. Kaya umaabot ng 10,000. Hindi ba kayo na-amaze dun sa kwento ni The Kings na umaabot ng 8 milyong piso sa loob ng buong maghapon? Isang araw lang yon. 24 hours sila nag-live stream ng mga pandemic times. Tapos pumaldo sila ng 8 milyong piso. Kasi yung mga panahong yun, talagang yung mga emotions ng mga tao layunin lang ay tumulong sa kapwa So tinake advantage yun ni Norman Mangusin dahil mga panahong yun, dahil talagang crisis nun sa pandemic. Kaya nga tuwan-tuwa sila Mabot ng 8 milyon. Diba? Puwera pa yung monetization sa YouTube channel nila. Kaya talagang paldong-paldo. Yan pa kayang 10,000 na sinasabi mo. Talagang magkakaroon siya ng kamal ng ganun. It consolidated the earnings from palipad. Di malayong magkatotoo yan. Talagang meron talagang ganun. Kahit pa sabihin mo mga 200 pesos lang ang binibigay ng mga bawat OFW, kung marami nagpapalipad, let's say 10 katao yan, di meron ka na kaagad 2,000. Kasi hindi mo pwedeng biruin ang YouTube. Meron pa nga, nag-billion views Halimbawa na lang yung mga kanta ng foreign, mga sikat na banda tulad ng Paramore, Evanescence, makikita mo mga views nila umaabot ng bilyon. So ibig sabihin, kung buong mundo nanonood kay Norman Mangusin, kaya niyang kumolekta ng milyong-milyong piso nang walang kahirap-hirap. Kaya and that's the reason why kung bakit marami naiengganyo maging vlogger. Maraming naiengganyo kahit wala namang kwenta yung kinokontent. Kahit yung mga umiihi na nga lang sa CR, kinokontent na rin. Diba? Para lang maipakita nila na cloud chasing sila at namomonetize pa yun. Kahit palaswa ng mga content. Wala naman kasing inaano si Meta at si YouTube. Basta kumita yan, okay sa kanya yun. Pero yung mga kagaya ko na nagko-commentary, malabong umabot ng million views yan. Diba? Malaki na sa akin yung 1,000 views.
At thankful pa rin ako sa mga viewers ko kahit na 100 viewers lang yan. Malaking bagay na rin yon para kahit papano may mga naniniwala pa rin sa akin at na sumusuporta. At hindi ko sinasamantala ang mga supporters ko na kagayang ginagawa ni Norman. Diba? So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Clambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.